Eto na. Eto na po yung nire-request nila na kuna natin ng video yung paggawa ng sombrero. Yung sombrero na po yan, tatatakan po natin siya. 2 color process. Unahin po natin ihagod yung kulay blue. Yan, para maganda. Paghagod natin, tsakin lang natin na pumasok yung pintura. Then, okay na po yan. Tutuyuin na po natin siya ng blower. Kasi po dalawang kulay yung gagawin natin para pagsunod natin, hindi na po dumikit yung unang kulay. Yan na po. Sa pangalawa, pula po yung pangalawang kulay. Ihagod po natin din siya. Yan. Dalawang agod. Pasok na. Okay na po. Tutuyuin po natin siya bago natin siya tanggalin. Para tsak po na hindi na po siya magkakalat o magkakaroon pa ng damage. May pandikit din po pala ako dyan nilagay na adhesive para madikit. Ito pangalawang design. Sampulin din po natin to. Unahin naman po natin yung red. Yan, tapos iagod pa natin yan. Yan, mga 3 agod para kapit na kapit. Tapos papatuyuin ulit natin. Pagkatuyo niya, ilalagay natin yung kulay blue. Paglagay natin ng kulay blue, okay na yan. Yan. Bali, tutuyuin na lang natin siya. Tapos pagkatuyo natin, papakita na natin kung ano ang naging resulta. Yan, medyo madikit lang. At eto na nga po siya. Kita nyo naman, 2 colors process. Combination ng net cap na yan. Ito naman yung isang design. Kita nyo po. O, diba? Napakaganda. At saka maayos po yung pagkakalagay. Bali, ganito po siya ginawa. Gumawa po tayo ng sariling setup ng center guide, bisagra, tapos syempre yung sukat. Yung sukat na yan, lalagyan natin ng sukat kung gaano kalaki yung gagawin natin na latagan. Nasa inyo po yan kung gaano kalaki yung gustong gawin, pero kahit na malaki po yung gagawin yung ply, ganun pa rin po yung para sa sukat sombrero. At ayan na nga, meron na nga po tayo na lagari, magkapantay po yan. Ito, may nilagari na po tayo, ilalagay po natin sa gilid nya. Yan, okay na, kompleto na. Pisa na natin, full na. Sukatan natin yan. Sukatan natin kung may isi-center po ba natin yung gagawin nating butas. Yan. Pati sa gitna. Shoutout pala sa La Puente Souvenir Squad. Mga mahusay po na printer yan. Mga kasabayan po natin yan. Yan. Especially kay Kuya Hill, yung may-ari nung shop. Shout out. Ito na yung sukat. Bale, yung sukat na to, sinukat lang natin sa papel na A3. Tapos tinansya natin na kahit hindi masyadong center yung ano, pero meron siyang guide. Binutas ko siya ng barena para pagpasukan ng lagare o yung pangkat natin para mabutas natin yung gusto. Yan, lalagarihan ko muna siya ng konti at saka natin siya padadaanan ng cutting machine. Susundan lang natin yung ginuhit natin na panggitna. Yan.
Bali, lalagyan natin siya ng uka para pagka pinutol natin, hindi siya mahirap iliko-liko, kasi mahirap iliko-liko yan. Kaya yan, nilalagyan natin ng awang. Yung awang na yan, yan ang ano, para mailiko natin. Mahirap kasi talagang iliko yan, lalo pagka makapal yung plywood natin. Tapos yun, susundan lang natin yung guhit. Yung guhit na yan, may guide naman sa atin yan. Inukahan ko yan para hindi mahirap iliko-liko. Tignan nyo, ang dali po niyang sundan yung guhit kung may mga awang katulad ng ginawa natin. Sa mga nagtatanong kung anong plywood dyan, bali ang ginamit lang dyan is 3/4, pero pwede ring 1/2. Pwede na lang po yun sa inyo kung ano po yung gusto yung materials. Lilihain lang po natin siya para hindi po kakapit yung fabric ng cup. Tapos susukat natin yung nilagay na rin natin na kahoy. Yan, isimulan na natin siya na buuhin. Napakadali lang po yan, basta may mga sukat-sukat lang po talaga. Yan, magsusukat din tayo kung saan tayo maglalagay ng screw. Barinahin na rin natin para mas mabilis siyang ilagay yung screw. Yan, lagyan natin ng screw. Pwede rin siya na pako, pero mas maganda po pagka screw kasi mas makapit siya. Yan, bali yung sa kabila rin lalagyan natin. Magkapantay po yung kahoy na yan. Ang sukat po niyan 5 inches, pero nasa sa inyo na po yan kung tataasan nyo o bababaan. Basta meron lang siyang kahoy na ganyan para hindi po matupi yung cup natin pag nilagay natin sa loob. Bali dito susukatan natin siya kung saan natin ilalagay yung ating bisagra. Yung bisagra po yung bali maglalagay ng swing para nabubuksan-buksan po natin yung ating latagan. Bale, maguguhit na lang tayo dyan. Tapos yan, ukitin natin yan. Babawasan lang natin para magkasya yung bisagra, kasi pag yung bisagra dinirect natin na walang uka na ganyan, kakapal siya. Kaya nag-uka tayo dyan para hindi pa rin kumapal yung bisagra natin, hindi siya makakasagabal. Kasi maglalagay pa tayo dyan ng center guide o yung stopper natin. Yan, at in-screw na nga. Napakahusay talaga mag-screw ni Boss Wax. Nanginginig-nginig pa. Nilagyan po natin yan ng pandikit para hindi na po gumagalaw yung ating bisagra, kasi mahirap po siyang ikabit pag gumagalaw. Yan. Yan na po. Kitang-kita nyo po. Yan. Tapos lalagyan na po natin stopper natin. Bubugaan lang natin ang pintura para medyo maganda at saka hindi siya kalawangin. Pero wala namang problema kung kalawangin yan. Pero syempre sa video natin kailangan presentable yung ating ginagawa. Sisimulan na natin siyang buuhin. Lagyan natin ng screw. Lagyan lang natin siya ng screw. At ayan na nga, nalagyan na natin. Tapos ilalagay natin siya na
kung saan banda tatama yung ma-screen yan. Bandang baba lang ng bisagra para hindi rin siya bubuko. Dito pinatagos natin yung screw kasi yung gagawin nating screw na pangkapit may higpitan din sa ilalim para hindi gumalaw yung ating stopper. Kasi dyan tayo kukuha ng mga sukat in case na kailanganin natin ng 2 kulay, 3 kulay o kahit ilan pa, basta meron tayong center guide. Parang parehas lang din sa platinum shirt. Bigla na lang natin yung ginanyan para mahigpit natin. Tapos ito na. Ito na yung ating obra na latagan ng sombrero. Maganda to. Maganda to kasi marami ding umorder ng mga sombrero. Lalo na yung mga food cart ganyan. O yung mga fast food. Yan. Kitang-kita nyo. Napakasimple lang. Yan. Napakasimple lang. Ngayon po, kung gusto nyo, pwede rin po kayo magpagawa sa amin. Tatanong ko lang ano yung ulit. Pa-like na lang po. Tsaka pa-subscribe. Kung nagustuhan nyo po yung video, tsaka kung meron po kayo natutunan. Yan. Yan po yung kabuuan. Salamat po.